Magsitayo na pong lahat.
Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili sa banal na misang ito. Ating alalahanin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mga labireng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkalumong ang iyong lingkod na si Father Paul, na ginawaran mo ng banal na tungkuling ginampanan sa lupang ibabaw, ay laging lumigaya sa malulahating pagluklok sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa batoy, maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko ay mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya ay aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata ng di sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umumagay, ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Pagsitayo po ang lahat.
mabubuhay kailanman ang manalig sa hinirang na manunubos ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw. Sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang atin pong mabuting balita sa pagdiriwang natin ng misa ng libing ni Father Paul ay hinango po sa 11 kapitulo ni San Juan. Ang 11 kapitulo ni San Juan ay ang kwento ng pagbubuhay na muli kay Lazaro. Alam po natin na kaibigan ni Jesus si Lazaro, si Marta, at si Maria, ang magkakapatid na ito. At ang magkakapatid na ito ay stopover ni Jesus Christ po. Pag siya'y naglalakbay mula sa Galilea papuntang Jerusalem and back. Sapagkat ang bahay po ni na Marta ay nasa pagitan po ng Jerusalem at ng Galilea. At dahil nga po, ang Panginoong Kristo ay malapit sa magkakapatid na ito, nang mamatay si Lazaro, dito lang po ninyo matatagpuan sa 11 kapitulo ni San Juan na si Jesus ay umiyak dahil may namatay. Na si Jesus ay inilarawang napahimutok at lumuha dahil may yumao. Sa Ebanghelyo pong
binasa natin yung bahagi nito, mula po 21 hanggang 27 bersikulo, ang pinag-uusapan po ni Jesus at ni Marta ay ang tungkol sa muling pagkabuhay. Ito po kasi bahagi na ng magkasalubong na si Marta at ang Panginoong Jesus. At ang sabi nga niya, Panginoon, kung kayo po'y narito, di sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Sabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sumagot si Marta, nalalaman ko po na siya'y mabubuhay na muli sa huling araw. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Nananalig ka ba rito? Pinaniniwalaan mo ba ito? Ano pong sabi ni Marta? Opo, Panginoon, nananalig ako. Pag itinuloy niyo po yung kwento, pagdating po nila dun sa libingan, pinigilan ni Marta. Si Jesus sabi, matagal na po siya nakalibing. Baka nangangamoy na po siya. Bumaling uli si Jesus. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ako yung resurrection? Tingnan niyo po. Muli, doon naiyak po uli sila. Napahimutok mo uli ang Panginoong Kristo. Bakit ko po kinukwento uli sa inyo kahit alam ko naman pong alam nyo na rin eh. Alam po natin ito yung kwentong ito. Nais ko lang pong ibigay sa inyo yung larawan na madalang po nating makita na si Jesus ay umiiyak dahil may namatay. Na siya'y napahimutok dahil may yumao. May magagawa nga raw po sana siya. Nakapagpabuhay nga siya ng patay eh. Di po ba? Kaya niya pong magpagaling ng mga may sakit na malubha. Halos namatay na nga yung anak noong opisyal ng sinagoga. Pero napabuhay niya from a distance. Doon po sa 4 na kapitulo ng parehong ebanghelyo. Yun nga pong mama na 38 years ng paralyzed. 38 years na hindi nakatatayo. Isang iglap, sinabi ang tumayo ka. Tumayo. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nagparami siya ng tinapay. Yung bulag na pinanganak nakakita. Kaya sabi ni Marta, kung nandito po sana kayo, nandun naman nga ang Panginoon. Kaya nga, binuhay niyang muli si Lazaro. Mga kapatid, katotohanan po na kahit merong muling pagkabuhay, may kalungkutan po sa kamatayan. Katotohanan po na kahit nananalig tayo na merong resurrection, we just cannot hold our tears on the death of someone we love, a friend. Yung mawawalay siya. Di po ba? Kahit ako bilang bishop, mga pari, diakono, kayo po, nagsisimba araw-araw, tumatanggap ng komunyon, pinapahayag ang ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Na tuwing gagawin natin ang pag-aalay ng tinapay at ng alak, ng katawan at dugo ni Kristo na iginawa at ginanap ni Father Paul, ipinapahayag natin ang ating faith in resurrection. Kaya nga po, sa tuwing pagdiriwang ng misa, we make the resurrection now here present. Ang sabi nga natin, pagsasangayon ng muling pagkabuhay, pagsasangayon ng ating kaligtasan. Sa tuwing magdiriwang tayo ng misa, we make the resurrection, we make our resurrection present, so near and yet so far. Na kailan po nating mararanasan kapag tayo'y humarap na sa Panginoon, sa kabila ng ating buhay. Kaya po, tayong mampun lahat na nandirito ay nalulungkot sa pagyao ng mga pari. Sa pagyao ng mga pari. Pero matatalo ho ito ng pagtanggap natin ng komunyon sapagkat maaalaala natin na I believe in the resurrection. Credo po natin yan. I believe in the resurrection. I believe in the everlasting life. I believe in the forgiveness of sin. I believe in God. Kaya mga kapatid, tayo man pong lahat na nandirito'y nalungkot sa kamatayan ng hindi lang po isa, hindi lang po 2 pari, hindi lang po 3 pari,
binibiro man ho ako ng mga pari na nakakapito na ho akong pari. 3 taon pa lang ho akong bishop, mas marami na ho yung namatay sa taon at bilang ng aking pagiging bishop. Eh yun ho ang kalooban ni Lord eh. Minsan nga ho naiisip ko, ako ba ang dahilan? Sa palagay nyo, hindi naman, di ho ba? Ang akin lang po ay, yun ho ang tadhana nila. Yun ho ang kalooban ni Lord. Ang kamatayan po ng isang pari ay hindi po isang kamalasan sa isang diocese, lalo na sa isang bishop, lalo na sa mga kapatid na pari. Tingnan po natin na ang kamatayan ng isang pari ay gantimpala na sa kanya, sa kanyang paglilingkod. Gantimpala na, sapagkat kahit isang araw lang po siyang naglingkod sa altar, sa pagtaas ng tinapay na naging katawan at ng dugo na naging alak, sa pagtanggap nito at pananalangin, sa pagtanggap ko ng iyong katawan at dugo, Panginoon, huwag sana itong magdulot ng kaparusahan sa aking mga kasalanan, bagkus magbigay sa akin ng kagalingan magpakailanman at iligtas ako nito. Dasal po namin yan tahimik kapag tumatanggap po kami ng komunyon. Baka hindi niyo po narinig kahit kailan. Nililinis na po namin yung kalis. Nililinis na po namin yung paten. Nililinis na po namin yung siboryo. Ano pa sinasabi namin? Bumubukas sa aming bibig ng tahimik. Lord, anuman po ang dumaan sa aming bibig, ay manatili sa aming puso. At ang aming tinanggap na pangkasalukuyan ay magbigay ng buhay na walang hanggan. Ako po honestly, kahit hindi po nadidinig ng mga katabi ko, ni hindi gumagalaw ang labi ko, pero sincerely dinadasal ko po yun every time I receive the communion and every time given the chance that I will be the one to purify the chalice and the siboria and the paten. Bakit? Every Mass, every Eucharist is an occasion to be saved. Every Mass, every Eucharist, the priest offer is an occasion to be with God face to face. That is why the death of a priest is the realization of what he has been doing on the altar, what he has been offering as the body and blood of Christ, what he professed, and I believe in the resurrection of the dead. This is the perfection of what he has offered. Father Paul, for many years, for 35 years, has been offering this. Sa palagay niyo po ba, lilimutin ni Lord John? Hindi. The greatest offering, the greatest sign of resurrection is the Eucharist, offered by the priest together with you. And that is why I know for sure, with what Father Paul has undergone, the suffering, the last stages of his life, the Lord in His mercy and greatness, in His compassion and love, welcomes Father Paul in the bosom of Abraham, in the doorsteps of heaven, in eternal life. Till we meet again. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, dalhin at manalangin ng buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Pinuhay niyang muli anak niya si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin natin po sabihin, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Doong binyagan ng ating kapatid na si Reverendo Padre Apolinario Lasada na kanyang ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan.
Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ng ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa may kapal. Amang Amang makapangyarihan. makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Diyos amang lumikha, ipagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkasa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong lingkod na paring si Padre Paul
na gumanap na marapat ng pag-aayong ito sa ngalan mong dakila, ay laging maitampok sa iyong piling, kaundahan sa kanyang mga ginawa, na pag-aalay ng mga handog sa banal mong dambana sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Hinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay naming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayong aming natitiyak. Nakamatay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming antungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo si Father Paul na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binigan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak ng puso ng mga apostol, ni San Columban at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, mga nakagagaling na utol sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami diya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang kami pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungay mo nga yung pananampalataya
huwag naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siyang nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayon niyang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap sa banal na pakikinabang, kami dumadalangin iyong kaawaan, ang iyong lingkod na paring si Father Paul, upang siya'y makasalo sa iyong piling ng harap-harapan bilang kaganapan ng kanyang dinulot na biging mong banal sa lupang ibabaw sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang Isang walwalahating hapon po sa inyong lahat. Kaisa po ng ating obispo, Lumang Kagalang-galang Bartolome Santos Jr., kami pong mga kaparian ng Diocese ng Iba ay lubos na nagpapasalamat sa lahat-lahat na mga bukas palad na tumulong sa aming kapwa-paring si Father Apolinar Lisada, tinatawag po naming Papol. Mula nang siya ay ma-hospital hanggang sa araw na ito ng kaniyang libing. Nawa po ay manatili kayong nasa kabutihang pala ng ating Panginoon. Kaya din po sa lahat din ng mga parokyano ng mga parokyang napaglingkuran ni Papol, kaya din ang kanyang mga kaibigan, maraming salamat po sa pagmamahal at suportang ibinigay niyo sa kanya para magampanan ang kaniyang misyon bilang pari. Sa mga magulang po, kapatid at kaanak ni Papol, na naghandog sa kaniya sa gawain ng Panginoon, salamat din po. At sa iyo, Papol, mamimiss ka namin. Mamiss namin ang iyong kabaitan, pagkamatulungin, kakalugan, ang sayang dala mo lalo kapag tayo mga pare ay nagsasama-sama. Sa mga darating na clergy retreat, wala nang mangunguna sa pagbili ng pambaranggayan. No? Yung ating kasiyahan sa retreat pag matapos na. At ang masayang ingay ng iyong presensya, talagang mamimiss namin yon. Papol, isa kang kaibigan, madaling lapitan, masayang kasama. Salamat, Papol. Salamat. Pagsitayo po ang lahat. Mga kapatid, si Apolinario ay umauna upang mamahinga sa kapayapaan ng Panginoong Yesus. Taglayang matibay na pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Atin ngayong ihabilin si Apolinario na sa mapagmahal na kalinga ng ating Ama at pabaunan natin siya ng ating mga dalangin. Si Apolinario ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag at naging kasalo sa pagkainan ng ating Panginoong Yesus. Ngayon siya ay yumauna, tanggapin sana siya sa piging ng mga anak ng Diyos sa kabilang buhay, kasama ng mga banal. Tamasahin nawa niya ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Idalangin din natin sa Diyos ang ating sarili. Tayong nahahapis ngayon ay makapiling nawa ang muli ni Apolinario kapag tayo tinawag na rin ng Panginoong Yesus upang makasama niyang mabuhay magpakailanman. Amen.
Hinugasan mo, Panginoong Yesus, sa tubig ng binyagang yumaong ating kapatid na si Father Paul. Ipinula mo noon sa kanya ang binhi ng iyong pagkabuhay. Ang aninawa nito sa iyo ay kanyang maiyalay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tanggapin mo sana ang mabangong halimuyak ng mga kabutihang ginawa ni Father Paul, tulad ng pagkatupok at pagkapawi ng usok ng kamanyang. Maparam nawa ang alaala ng kanyang pagkukulang. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Sa iyong kapayapaan, Panginoong Yesus, tulutan mong sumapit itong yumaw naming kapatid. Lumigaya nawa siyang lagi sa piling mo, kasama ng anak na Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang giliw naming pumanaw sa piling. piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay mimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong Sa ilaw na mahal. walang hanggan kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Kasama ni Jesus, manalangin tayo sa Ama. O Amang mawain, sa iyong kalinga ay aming iniahabilin itong minamahal naming paring si Father Paul. Matibay ang aming pag-asa na pananatiliin mo siyang buhay kasama ng lahat ng yumaw sa piling ng anak mong si Jesus. Sa lahat ng biyaya, salamat sa lahat ng biyayang ipinagkalob mo kay Father Paul nung siya'y nabubuhay pa bilang pari namin. Ang mga biyayang iyon ay nagpapatunay ng iyong paglingap at ng buklod ng aming pagkakaisa kay Jesus na iyong anak. Ngayon siya yumaw na, tulutan mo siyang mabuhay sa iyong walang katapusang ligaya. Kami naman nawang kaniyang mga naiwan ay maaliw sa pangako ni Jesus hanggang sa kami ay tawagin mo upang magkasama-sama sa iyong piling. Doon kami umaasang mabubuhay, magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po ang lahat ng pari na magbasbas at magbindisyon. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso magkikitang muli tayo. Samahan ka ng mga santo, kahit may nauuna, tayo rin magsasama-sama upang lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Amen.
pinapaalala lang po, ang papasok lang po dito sa may columbarium ay ang mga pare at ang kapatid. Tayo po ay dito lang po sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. So pinapaalala lang po, ang papasok lang po sa may columbarium ay ang mga pari at yung mga kapatid ni Father Paul. Maraming salamat po.
Hello. Mga kapatid, habang tayo naghahanda upang ilibing ang mga abo ng ating kapatid na si Father Paul, ating alalahanin ng ating katawan ay may tanda ng unang paglikha ng tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Subalit puno ng pananampalataya, atin din namang alalahanin na sa bagong paglikha, tayo ay kawangis na Jesus na muling nabuhay. Puno ng pag-asa na balang araw tayo ay bubuhayin ng Diyos at papalitan ng ating katawang lupa, halina't dumalangin. Ama naming mapagmahal, Panginoon ng sangnilikha, iyong ninais na walang sinuman sa mga iniligtas ng iyong anak na ang nawala at ang mga matwid ay muling buhayin sa wakas ng panahon. Aliwin kami ngayon ng iyong mga pangako habang ang mga aming ibinabalik sa lupa ang abo ng aming kapatid na si Father Paul. Pagkalooban mo siya ng kapahingahan at kapayapaan sa isang daigdig na hindi na makapangyayari ang alabok at abo. Pagtibayin sa amin ang pag-asa na siya ay magiging isang bagong nilikha sa araw ng iyong bubuhayin siya sa iyong kalwalatian upang mabuhay kasama mo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen.